Hello mga kapatid, magandang araw o gabi na kayo makapanood sa aking video na ito. Ang akin pong ipapaksa tungkol sa isang komento sa aking isang vlog nitong manakaraang araw sa mga nag-message. Ito po ang kanyang message mga kapatid. Basahin nyo po. Yan po ang kanyang sinabi dito na sinulat ko para hindi mo po makalimutan itong tatlo po ito ang kanyang sinulat dito mga kapanalig. Ito po ay nagbigay sa akin ng atensyon na gusto ko lang linawin ang kanyang sinabi na talagang ang taong ito po mga kaibigan ay ako po ay nalulungkot sapagkat ligaw na ligaw po ang kanyang pananampalataya at hidwang. Ito yung tinatawag sa Biblia na hidwang pananampalataya ni Kristo at ng mga apostol na kailangan mag-ingat tayo sapagkat ang kanyang mga paniniwala ay salungat doon sa mga aral ng Panginoong Kristo at ng mga alagad ng Diyos. So, ito po ang inyong pobreng mangangaral, si Brother Bebo, upang magtuwid at ipaliwanag kung bakit mali siya dito sa kanyang kinoment sa aking isang video nito. Ito yung title, mga kapatid. So ito po ang nakita ko mali sa sinulat nito. Yung sinabi niya na ang umaangkin ng kaligtasan ay ang relihiyong may baluktot na paniniwala. So pag sinabi pala natin na tayo ay maliligtas, ang ating relihiyon ay para sa kanya ay baluktot. So ito po, isa-isahin ko po mga kaibigan kung bakit nasabi kong may hidwang pananampalataya at hindi ayon sa aral ng Biblia. Ito po ang isa-isahin ko po ang talata dito sa tatlo po ito ipapaliwanag ko yung mali sa mga sinulat. Kinoment tatlong mali po. Ito po. Bakit ko po nasabing mali? Ito, basahin natin ang unang Timoteo 2:4 dito sa King James version. Talaga napakalaki ang problema ko po. Nung matuklasan ko ang Biblia, ang dami kong kailangang ituwid sa mga taong mali ang pananampalataya. Hindi ko rin kilala ito, yung ating kapatid ito. Siguro natutunan niya ito sa kanyang mga ngaral kung anong sikta ito at naipasa din sa kanya. Hindi mo na siya nagsuri kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. So ito po, unang Timoteo 2:4 na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, ayan pala ang sabi ng Biblia at mali po ang kanyang pamananaw. Sorry po sa ating kaibigan, hindi ko po matiis na ito ay hindi itatalakay sapagkat pag itong aral ang ipalaganap mo, marami talagang mapapahamak mga kaibigan. Biro mo, ito, ang umaangkin ng kaligtasan ay ang relihiyong may baluktot na paniniwala. So, saan tayo maliligtas? Itong aking hahatid sa inyong mga paliwanag. Saan tayo maliligtas? Bakit tayo maligtas? Saan? Basahin natin ang sulat ni Matthew chapter 3 verse 7. Ito po para maklaro po natin. Ito nung nakasulat dito sa Matthew 3:7 patuloy, natapot na makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Ayan pala ang ibig sabihin ng kaligtasan, yung galit na darating. So,
may darating pong galit sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo at yung suwail at saka hindi sumusunod sa kanyang mga aral. Kaya gusto ng Diyos na doon tayo maliligtas. Ano mangyayari kung tayo po ay hindi nakaligtas? At ano mangyayari sa atin kung hindi tayo susunod sa Diyos na winawarning ni Kristo na galit na darating? So itaas lang po natin ng konti dito sa Matthew pa rin, chapter 13 verse 49 to 50. Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matuwid, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sa apoy pala tayo gusto iligtas ng Diyos. So maliwanag po ang number 1 na kanyang kamalian dito sa kanyang kinoment. Ayan po na mapapasa nyo po dyan sa nilagay ko po sa screen para kayo na mismo magbasa. So kung makita ito ng ating kapatid, pasensya na po, at sa akin lang po, ayaw ko pong saktan inyong kalooban. Ako lang po bilang inyong mahirap na mangangaral ay sa abot ng konting kaalaman maitutuwid ko po. Kayo na bahala kung hindi kayo magpatuwid at ipagpatuloy nyo ang inyong paniniwala ng gano'n. Kayo na po bahala. So ang pangalawa po, ang sabi dito, di po tayo maliligtas ng Biblia. Ito na naman, hindi daw tayo maliligtas ng Biblia. Tama, kung hindi tayo susunod. Hindi tayo talaga maliligtas ng Biblia kung hindi tayo susunod. Sapagkat ang Biblia ay talaan po ng mga gawain ng Diyos. Yun pala yung Biblia, talaan pala ng gawain ng Diyos na pinapagawa sa tao. So, makasama yung Biblia. Kaya ang sabi nga doon, hindi tayo tagapakinig lamang, kundi tagatupad tayo ng kanyang mga salita. At siyempre, babasahin natin ito kasi ito ay salita ng Diyos na siyang makakapagligtas sa atin. Halimbawa, sinulat dito, huwag kang mangangalunya, ililigtas tayo. Kung hindi tayo mangangalunya, sapagkat pag sinuway natin ang sinasabi ng Diyos na huwag tayo mangangalunya, baka mabaril tayo ng asawa ng ating pinakalunya o kamag-anak or ano pa man. So, ayan po, ililigtas pa rin tayo ng Biblia. Napakaliwanag po dito. So, ang pangatlo po na mali sa kanyang sinulat, ang ililigtas po sa atin ay ang Diyos mismo, ang mga bagong salita ng Almighty God. So, ito po, paano siya makapagliligtas sa atin? Kasi, yun nga, yung kanyang paraan ng pagliligtas, nakasulat na dito sa Biblia. Kaya pag binabasa natin ito, nililigtas tayo kasi tinuturoan tayo ng tama. Hindi tayo tinuturoan ng mali. Kasi pag sinunod natin yung mali, hindi tayo maliligtas. Ako po yung nalulungkot mga kapanalig dito sa ating kaibigan. Pero may panahon pa. Di pa po huli ang lahat. Ang mga bagong salita ng Almighty God, ayan, hindi na po pwede pag may lumitaw pang bago na susunod dito na halimbawa natapos na po ito, bawal na po itong dagdagan mga kapatid. Ito po ay dagdag na pag may bago ka pang salitang dinagdag dito. Ito maliwanag po, sinulat ko, ang liligtas po sa atin ay ang Diyos mismo, ang mga bagong salita ng Almighty God. Wala po siyang bagong sinalita dito. Nung natapos po dito, bawal na po dadagdagan ito. Sabi nga sa Deuteronomy 12:32, ano mang bagay ang pinag-uutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. At inulit po yan ng ating kinikilalang mga ngaral ng Panginoon Kristo, yung mga apostol. Sinabi po niya ni San Pablo nasa unang Korinto 4:6, matuto ko yan sa amin, wag higit sa bagay na nasusulat. So, kapag dinagdagan pa natin ang Biblia ito o binabawasan natin, mahaharap tayo sa parusa at hindi tayo makakarating sa kanyang pangako
na buhay na walang hanggan. Tayo po ay mapaparusahan. Kasulat mo yan sa Revelation 22:18 at 19. So ito, babasahin ko po na ang sino mang magdagdagdag o magbabawas sa salita ng Diyos ay parurusahan. Ito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ayan po, kung sino daw ang magdagdag sa nakasulat dito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot. Masigit pa sa nakasulat dito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So maraming salamat po sa inyong pagtitiis na makinig. Pagpasensya nyo na po ang aking Tagalog kasi ako po ay isang Bisaya at minsan hindi maganda yung pagka-deliver ko ng Tagalog, pero alam ko naintindihan nyo naman mga kapanalig na taga-subaybay sa aking YouTube channel ito. At ako nga pala, sa mga hindi nakakilala ko po, ang inyong pobreng mangangaral si Brother Bebot Sendon. So maraming salamat at kung saan man kayo naroroon ay sana ay pagpalain tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At i-subscribe nyo po at share at pindutin ang notification bell para unti-unti ko kayo maturuan sa abot ng aking makakaya dito sa akin natutunan sa salita ng Diyos. Wala pa akong hangad o ano pa man kundi maitawid ko ang aking pinanindigang aral na natutunan ko dito sa banal na kasulatan na siyang Biblia na ginagamit ng halos lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.